Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang programang Global na Tayo. Ayan, at ngayon po ay araw ng Lunes, alas 10:35 ng umaga, araw at oras dito sa Pilipinas. Kabilang po naming maglilingkod pa rin sa inyo sa araw na ito, dito sa episode ng Global na Tayo. Sa ating pong Master Control, of course, nandyan ang ating Miss Susan Aizon. Sa ating Wildcast Operation, nandyan naman si Justin, and of course ang ating Executive Producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ayan. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At tayo po ay napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Siyempre, available din tayo sa inyo pong mga cellphones. Yan man ay iPhone or Android phone. Sa pamamagitan ng ating live audio streaming. So yan po ang iba't ibang mga platforms, social media platforms natin at shortwave broadcast platform para po kayo ay makapanood at mapakinggan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Para sa edisyong ito ng Global na Tayo, napaka-meaningful po nitong edisyong ito ng Global na Tayo sapagkat ngayong araw na ito makakapiling natin mismo ang ating kababayan na overseas Filipino worker mula sa Kuwait. Siya po ay na-repatriate na at I believe na dito na siya sa Pilipinas. Siya po ay walang iba kundi si Fritzy Yamson Bongar. Alamin natin mula kay Fritzy Yamson Bongar ang kanya naging journey mula sa Kuwait hanggang sa siya ma-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. At kamustahin naman natin siya ngayong nandito na siya sa Pilipinas. Gaya na rin kapiling na niya yung kanyang mga mahal sa buhay. At ano ang naging experience niya at ano ang plano niya ngayon. Nandito na siya sa kanyang inang bayan kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. So hindi ko na patatagalin. Nasa linya na si Fritzy Yamson Bongar. Fritzy, good morning at welcome sa programang Global na Tayo. Good morning po. Good morning sa lahat mga nanonood ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Umaga po sa inyo. Thank you, Fritzy. Napaka-saya namin ni Steph at ng mga kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas World Service na makasama ka namin dito sa edisyong ito ng Global na Tayo. Alright, magkukwentuhan tayo, Fritzy, para malaman ng ating mga kababayan. Hindi lamang na nandito sa loob ng bansa, maging yung mga nasa Middle East, maging doon sa mga kababayan natin sa Kuwait dahil meron din tayong mga listeners dyan sa Kuwait sa pamamagitan nating Facebook. Alright, Chris, maaari mo ba ikwento kung saan ka nagtatrabaho sa Middle East bago ka ma-repatriate at gaano ka katagal doon sa Kuwait? So sa Kuwait po, total of 16 years. Over 16 years by the way. And then I was lucky na tumagal po ako ng 12 years sa isa sa pinaka-leading retail luxury sa Middle East, which is Habshi Shalhoub. And by that, under yung brand ko, which is L'Occitane, under ng Habshi Shalhoub. So napakalaking or napakahaba po ng panahon na ginugol ko doon as store retail manager or retail store manager. Oh, so naging retail store manager ka doon? Opo. Okay. For such a long period. Ilang years? 15? Tama ba yung dinig ko? Total 16 sa lahat ng experience ko, but 12 years as retail store manager sa L'Occitane under Habshi Shalhoub company. Okay. And bago pa ito nagkaroon ng gera sa Middle East, sa Iran, kamusta naman ang naging buhay mo doon? Bago itong gulong ito. Actually, I was so blessed. I mean, so grateful with my company kasi benefit-wise, salary-wise, talaga pong wala po akong masabi.
Kasi isa po sila sa prestigious company ng whole Middle East. So ito po, medyo a little bit of parang nalulungkot. Mhm. Mhm. But overall po, until now, as of this moment, okay lang po yung nararamdaman ko because I'm with my family already. Yes, yes. Yeah. Okay. So, ilang kayong Pilipino dun sa kumpanya pinagtatrabaho mo? Nag-iisa ka lang ba dun? Sa aming brand itself, medyo marami po kami. Okay. More than 10. And it consists of more than 20. So, sa brand lang po namin. But of course, the company, it employs like, I think, 1,000 dun sa Middle East itself. Kasi nga, kanya-kanya pong brands yan under the roof of an Habji Shalhoub company. Okay. Pero anong nagtulak sa'yo? Well, alam kong, of course, merong gera sa Middle East. Pero bukod dun sa gulo sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, anong nagtulak sa'yo na umuwi o magpa-repatriate? To be honest, nag-last day po ako nung February 28, which is the first day of nung war. Mhm. So, nag-last day na po ako kasi nag-resign ako. Supposedly, pupunta po ako sa ibang bansa para mag-aral ng masteral. Mhm. So, yun po, nakaplan na talaga siya. However, naabutan po ako ng war. Mhm. So, wala po akong other way na makauwi. Otherwise, mas stranded po ako doon. Mhm. And yung visa ko is supposedly until February 28 lang na ibibigay ng company. But they were, napakabait po nila na in-extend nila yung visa ko. Hindi pa nila kinancel that time. Hindi Okay. pa nila kinancel. Just, pinabayaan lang nila na gamitin ko muna yung visa. Okay. I was grateful for them, by the way, for that fact na hinayaan nila muna akong hindi ma-cancel yung visa ko. Mhm. Alright, so ang ibig sabihin, tapos na yung, tama ba? Tapos na yung kontrata mo, pa-exit ka na talaga. Pa-exit na po talaga ako before pa man nangyari ang lahat dahil po sa plan kong mag-aral sa ibang bansa. Mhm. Yun po ang katotohanan doon. Mga Yes po. mga ilang Pilipino ang kababayan natin na kahalintulad ng sitwasyon mo doon, na pa-exit na o tapos na yung kanilang kontrata as far as you know? Base po dun sa mga yung batchmates ko, which batch 4 po kami. So mga nagtatanong po ako, may iba pabalik lang, yung iba naman talagang same sa situation ko, but hindi gaanong marami. Mhm. Yung iba 2 months, 3 months, may mga ganong situation eh. Like inallow sila ng mga company nila na umuwi muna and then babalik lang. And siguro dahil nga sa nangyayari doon, if I may say po, may mga companies po na no work, no pay. Uy. Sadly. Yes po. May mga companies po na no work, no pay. Wow. Kaya siguro yung iba nag-avail muna ng repatriation. Oo. Maging okay na, babalik uli. But also, I'm thankful for the government of Kuwait kasi po talagang protect po nila halos lahat po kami para maging feel safe po kami and something like that. Yeah. Okay. So how did you know, paano mo nalaman na mayroon repatriation program ang Philippine Embassy together with DMW? Sa amin at saka sa akin personally, meron po ako mga organizations and then even yung Philippine Embassy ng Kuwait, may page po sila. Doon po sila nagpo-post ng mga updates and from there nakita ko and even from my friends, nagsasend sila ng link na you might avail this. Kasi ang first plan ko, original ko was that from there, pag natanggap po yung visa ko, ng student visa ko, doon na po ako manggagaling then going to that country. However, it takes almost 1 month to be exact and then wala pa rin nangyayari. So sabi ko sa sarili ko, i-avail ko na to yung repatriation and then from Pilipinas, kung sakaling pagbibigyan po ako na ma-grant yung visa ko, dito na po ako manggagaling. At least kapiling ko na yung ng family ko. Yes. Tama. Well, okay, so nalaman mo na yung repatriation. Paano yung naging proseso? Naging madali ba yung proseso para sa iyo? Naging magaan ba yung pagtulong
ng Philippine government through the Philippine Embassy at ng DMW para maproseso kagad yung repatriation papers mo. Pwede mo bang ikwento sa amin, Britzy? Yeah, sure po. Actually, I would really commend the Philippine Embassy, lahat po doon ng mga government agencies, OWA, Department of Migrant Workers, doon po sa Kuwait, napakabilis lang po talaga ng naging process. And I've gone through the normal process, which is talagang pumunta po ako, pumila po ako. Although may mga kakilala po ako doon, but I opted not to. Kasi gusto ko yung normal process lang, like everyone else. So, pumila po ako doon, and then nag-fill out ako ng mga forms on March 24. March 24 po yun. And so, after that, hindi pa po canceled, by the way, yung visa ko. So, yun po yung pending ko kasi kailangan nila lang cancellation of my visa. So, the next day, ayun nga po, nakipag-coordinate ako ng company na kailangan i-cancel kasi one of the requirements was the visa Has to cancellation be na. canceled. Oo. Opo. So, ayun, March 24 and then March 25, na-cancel yung visa ko. And then I just message doon sa one of the personnel doon. And March 30 po ng past 6 p.m., tinawagan na po ako at sinabi na, be ready tomorrow, be there in Hawali. And kasi aalis na po kayo. So meaning in-house for 1 day and dun sa hotel. And the next day, aalis na po kami. So that was very fast and quick. And walang hassle sa part ko, by the way. Yes. Yeah. When you say walang hassle, ibig sabihin tuloy-tuloy yung proseso, hindi masyadong nagtagal at sa tingin mo tama lang yung promptness ng pagsagot ng embahada sa request niyo repatriation. To be honest, I was expecting na maripat ako for like maybe April 5 onwards pa. Yun po talaga yung timeline na nilagay ko. Sabi ko, maybe April 5 onwards pa ako. So, nung tinawagan po nila, I was so shocked, by the way, Okay. na, napakabilis naman ito. I wasn't even expecting, like para bang, Ano, prepared ka ba masyado nun? mabilis para sa akin. Naka-prepare ka na ba nun, Pritzy? Naka-prepare ka na nun? Naka-prepare ako for several times. Inulit ko po uli. Okay. The last minute. Kasi yun nga yung 23 kilos, talagang inano ko yung allowed lang po na baggage. So, ayun po, parang sabi ko, napakabilis naman ito pag nang pangyayari. Parang yung in-expect mo na timeline, biglang naging early. Mas maaga. Pa. Oo. Sobrang aga. And yun nga po, parang gabi ng pagpunta mo. A night before lang talaga. So I was calling my friends, aalis na po ako, ganito, ganyan. Pati sila Talagang nagulat. napaka- Pati sila nagulat. Nagulat silang lahat. Kasi ako nga din, sabi ko, please come over kasi alis na ako bukas, hindi nyo na ako makikita. Imagine nyo po yun. Oo nga. That's something else, ano? So, paano yun? Ibig sabihin, akala ko ba mayroon akong minsan narinig na mga reports na hindi raw mabilis kumilos ang mga embassy officials natin, ang mga staff ng embassy officials natin, o bagal daw kumilos. Pero sa kwento mo, it is totally different. Basta sa akin po, this is based on my experience. Okay. Kasi, like for example, for that timeline nga sa akin napakabilis. And they were so mabait, by the way. Alright. Lahat sila napaka-accommodating, smiling, approaching. Wala akong ibang experience na hindi maganda Okay. doon po. Kaya nagsasabi po ako ng totoo kung ano yung naranasan ko personally. Yung personal Yun po. experience, oo. Yeah. Pero doon ako natutuwa sa sinabi mo na nagulat ka, so sa sobrang bilis, napaaga, pati yung preparation mo, medyo nag-adjust ka pa ng konti, tinawag mo pa yung mga kaibigan mo na come see me now dahil bukas baka hindi nyo na ako yung bang mga ganon, Pritzy? Diba? Exactly. Anyway, pero sige, pero ngayon nandito ka na sa Pilipinas, nasa bansa ka na. Yes po. Okay. So taga saan ka ba? Without being specific, taga saan ka ba dito sa Pilipinas? Actually, I was hailed in Surigao. Mhm. So, nandun po yung parents ko. Pero may bahay din po kami dito sa Cebu. As of now, nandito po ako sa Cebu. Sa Cebu. Yeah. With my daughter and my siblings. Alright. So, So nandito po ako. With kamusta my naman? family pala. Kasi pumunta dito yung parents ko Mhm. para sumundo sa akin.
Yes. Okay, okay. So sinundo ka, sinundo ka. Yeah, from Surigao to Cebu. Yes po. Oh, okay. Pumunta So sila dito, mama at papa ko. okay, so how did the family ika nga received you na bigla kang dumating? Nalaman ba nila, nabalitaan ba nila o in-inform mo ba sila dito sa Pilipinas na uuwi na ako, napaaga yung dating ko o napaaga yung pa-repatriate sa akin? How did they receive it? Paano? And how are you adjusting Actually, now sila ngayon nasa Cebu ka? Yes, exactly po. Sila po talaga ang nagpo-push even before. Mm. 'Di ba po may last year, several years na po na parang laging may threat Yes, yes, sa yes, yes. Kuwait. Oo, so yearly po 'yan may threat talaga. So 'yan, yung parents ko lagi yung nagpo-push sa akin and even my siblings na you have to go home, you have Mm. to resign, even before pa. Mhm. So, yun po talaga ang totoo. And then, dahil tayo ay matigas ang ulo, and they were thinking about my career, of course, di ba? Career-wise, maganda naman po yung career natin doon. So, Mhm. sabi ko, I'm okay. Mhm. But because, dahil sa nangyaring gulo, na talagang hindi lang threat, but really it happened Mhm. already. So, ayun po, talagang kailangan na naming i-push. And sinabi ko naman din sa kanila na I will undergo ng repatriation program ng government. Yes, So, ayun po, they're so happy na nangyari na sinabi ko sa kanila, tomorrow na, ang ano ko, ang alis ko, and they were even excited yung parents ko kasi of course magagaling pa sila sa Surigao. Mhm. So, sumakay na uli sila agad-agad, I mean, sumakay na agad-agad sila to Cebu. Mhm. Ganun Mhm. pa sila ka-excited na Yes. malaman yung pag-uwi ko. Okay. Well, maski naman siguro kahit sino, no, lalo na kung ganyang sitwasyon talaga may excite na alam mo naman ng mga parents, no. Eh, siyempre Of pati yung course. iyong ano, ano ba ito? Unika iha ba ito? Pritzi? Itong iyong Hindi po, pang ano po ako, pangalawa sa out of 5. Pangalawa po okay. ako. Alright. From Si eldest. Alright. Yes. Anyway, so ngayon nandito na sila, magkasama na kayo. Anong plano? What is your plan? Una pala, ano bang tulong na naibigay sa'yo bukod sa repatriation? May financial Okay. assistance bang binigay sa'yo ang DMW ng OWA? Okay, marami po tayo natatanggap na hindi ko in-expect po actually. Doon pa lang sa DMW, doon pa lang sa Kuwait, we were given 61 KD. So more than 11,000 pag kinonvert natin into peso. Mhm. And pagdating po namin dito sa Pilipinas, also, binigyan po tayo ng OWA, which is 10,000 pesos, along with DMW, which is 10,000 pesos also. Mhm. So, yun po. And apart from that, of course, dun pa lang sa Kuwait, yung hotel accommodation, Mhm. food allowances, hygiene, ano pa ba yun, snacks, food allowances, yung Saudi visa, sa kanila din po yun. And of course, this transportation from Kuwait to Saudi, Mhm. kasama na po yun lahat-lahat. And then pagdating po ng Saudi, andun din po, may food allowance na binigay sa amin. I mean, nagbigay na sila ng food for us. Mhm. So may Mhm. nakaantabay po doon na taga-OWA to Mhm. assist Mhm. us pagdating pa lang. So napaka-smooth po ng transition, napaka-smooth po ng ano nila doon, Mhm. coordination. Mhm. Yeah, napaka-smooth po ng coordination nila. Okay, so bukod sa 60, tama ba? 61 KD. 61 KD, that's Kuwaiti dinar, ano? Opo. Pritzi. Bukod doon, may 10,000 pagdating mo dito, may 10,000 pang binigay ang OWA, meron ding binigay ang DMW. And then yung Opo. lahat ng accommodation expenses, hotel and everything, sinagot din yan ng gobyerno ng DMW, pati yung Sagot din visa. po. Okay. So, anong plano ngayon? Anong plano mo ngayon, Pritzi? Ngayon nandito ka na sa Pilipinas. What is your plan? Okay. So yung plano ko po, actually medyo dahil nga may uncertainty nga 'to, yung wala din akong katiyakan do'n sa visa ko, but I'm still hopeful and I'm very positive na mangyayari nga do'n because it was a dream, not only for me but for my whole family as well. So for now, siguro enjoyin ko na muna po yung makapiling ko sila. Mhm. Mhm. But, of course may mga plan B and C. Mhm. Like for example, maybe in the future magbi-build ng business or something like that Mhm. Mhm. na magamit yung aking skills Mhm. as store manager, as being a leader. So I think that's it. And from there, yan, magde-decide po kami kung anong business ang pwedeng itayo So talaga with the help of my parents and siblings. so may plano ka pa rin talagang bumalik
sa ibang bansa. It doesn't necessarily mean sa Middle East but sa ibang bansa. Tama ba, Yeah. Fritzy? No, okay. Opo, opo. Kasi yung plano po talaga is going to sasabihin ko na lang po, kasi may mga kapatid po ako doon. May Mhm. kapatid ako sa New Zealand and then sa Australia. But Mhm. the original plan was to go in New Zealand para mag-aral ng masteral. Mhm. Yun Mhm. po. But until now, I'm still waiting for the student visa. Dahil po sa nangyayari din po, and I think it's affecting din po yung sa process. So, I'm just gonna wait Mhm. kung ano pong ibibigay. Alright. Well, Fritzy, siguro sa puntong ito, gusto ko man pahabain itong ating usapan, ano, but we have maiksi lang yung ating oras, pero ang sarap ng usapan natin based on your personal experience. At ika nga, ano bang mensahe na maibibigay mo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mensahe at advice sa ating mga kababayan na nandoon pa rin sa Middle East. Not necessarily sa Kuwait lang, meron din sa Qatar, meron din sa Dubai, ano, sa UAE. Kamusta sila, anong advice mo, anong maibibigay mong payo sa kanila, Fritzy? Okay po. So, sa lahat po ng gustong magpa-repatriate, pumunta lang po kayo sa Philippine Embassy. So, Mhm. dun po sa legit lang talaga. Wala na po kayong pwedeng sa pagsabihan or something, but dun po talaga sa kanila. And then pumunta kasi approachable naman po sila talaga doon, mababait naman silang lahat. And then Mhm. from there, bibigyan po kayo ng advice kung anong gagawin, kung anong mga forms ang i-fill out. And for me, masyado lang din talagang pagod, but you have to be patient along the way, along sa process na yon. Especially pag pupunta ka na from Kuwait to Saudi. Kasi masyado po talaga yung biyahe, ganun po, yung pag-aantay sa immigration Mhm. ng border ng Saudi. Mhm. So, kailangan lang po nating maging mataas yung mahaba ang pasensya. Mhm. And yun nga po, kailangan talagang tawag nito, ano pa bang pwede kong sabihin? Yes. Ah, ang payo, it's payo, right? And Yes. then, yun, sa mga gustong magpag-reparty, pumunta lang po kayo doon. Ayan. Tutulungan po kayo ang ating embahada. Napaka-willing po nilang ng tumulong. And if I may add po, doon pala sa pagdating na namin dito sa Pilipinas, sila din po ay pinag-rest kami ang mga taga Luzon, Visayas, taga Luzon, taga Visayas and Mindanao, pinag-rest po kami sa isang hotel bago po kami while waiting for the booking para Mhm. sa Mhm. province. Mhm. So, ganyan po kaganda po ang binigay na sa kanila sa amin. And nagbigay din po sila ng airfare sa Uy, province. talaga? So, yun Talaga? ang hindi ko po na-mention na. So, Okay. hotel, and then accommodation, and then Airfare. airfare pa going Wow. to province. So Yun po. bukod pa yun sa 61 KD, bukod pa yun sa 10,000 ng ng OWA, bukod pa sa DMW, bukod sa hotel airfare pa pauwi sa Airfare pa. wow, okay. Sige. Opo. So, ayun. Mm. Kung sino po yung gustong magpa-repatriate, so pumunta lang po kayo sa ating embahada. Well, Fritzy, we are very, very glad and happy na nakauwi ka na dito sa bansa, sa Pilipinas. Kapiling mo ng mga mahal mo sa buhay. Ngayon, nasa Cebu ka. So, we hope you enjoy your stay as long as you want. Pero may plano ka nga, di ba, na lumabas ulit, not necessarily sa Middle East, but somewhere else to continue your studies and to improve pa yung iyong status sa buhay. So, thank you very much, Fritzy. And we are very glad that you are safe. Nakabalik ka together with other Filipinos from Kuwait or from the Middle East na nakabalik dito sa Pilipinas. Thank you very much, Fritzy. And thank you for your time. Thank you for the advice. And of course, we wish you all the best. Thank you very much, Fritzy. Thank you po sa inyong programa. Mabuhay. Thank you, thank you. Si Miss Fritzy Yamson Bongar, repatriated OFW mula po sa Kuwait. Yun po ang kanyang journey, yun ang kanyang istorya mula sa kanyang pagtatrabaho sa Kuwait hanggang siya mag-decide na mag-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. At yung tulong na in-extend sa kanya ng Philippine Embassy, hindi lang ng Philippine Embassy kundi ng gobyerno ng Kuwait, Philippine Embassy, DMW, OWA hanggang sa makauwi siya dito sa Pilipinas, and that includes yung accommodation sa hotel, tapos yung financial assistance, at of course
yung pang transportation, airfare na sinagot na rin ng gobyerno. Ayan. We're very happy, Fritzy, that you are home and safe. And we wish, again, I said we wish you all the best. Pero binabati ko muna, kunin ko muna pagkakataon, batiin ko ang veteranong broadcaster natin dito sa Philippine Broadcasting Service, no? Ayan. Walang iba. Ayan. Kung di nyo pa, ewan ko lang kung di nyo pa kakilala. Miss Meli Tenorio. Ayan, ha? Okay. We miss you, Tita Meli, ha? Ba't ngayon lang kita nakita ulit, ha? Looking good talaga. Looking good. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Kung kanina nakausap natin si Fritzy Yamson Bongar, yung ating kababayan mula sa Kuwait na na-repatriate na po, nandito na sa Pilipinas. Nandiyan na po siya sa Cebu ngayon. Pero ngayon, kakausapin naman natin ang, of course, Marina, yung ating Maritime Industry Authority. Dahil nakatutok pa rin tayo sa sitwasyon naman dito sa Strait of Hormuz. Okay? Sa patinding-patindi pa rin lumalala na sitwasyon sa Middle East. Ano po? Pero syempre, ang inaano kasi natin dito, remember, ang Department of Foreign Affairs ay nagsabi na po at nag-confirm na nakipag-usap sila dito sa gobyerno ng Iran sa pamamagitan ng Iranian Embassy dito sa Pilipinas. At dito na-secure nila na sinasabi po ng bansang Iran through the Iranian Embassy na nagsasabing ligtas na makararaan sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessels na daraan sa Strait of Hormuz. Now, marami nagsasabi, ano bang ibig sabihin pag Philippine flag vessel? Yan ba'y pag-aari ng Pilipinas o inupahan ng Pilipinas o inupahan ng isang private company? Yan bang mga Philippine flag vessels na yan ay accredited ng Marina? Or yan ba, ano bang pagkakaiba ng tinatawag na, meron pang isang term na hindi ko masyadong maintindihan, bareboat chartered. Ano bang ibig sabihin ng Philippine flag vessel sa bareboat chartered? Lahat pong yan malalaman natin at alamin na rin natin sa Marina kung namomonitor din ba nila ang sitwasyon ng ating mga Filipino seafarers aboard Philippine flag vessels na hanggang ngayon nandyan pa rin sa Strait of Hormuz. Susubukan po nating malaman ang mga kasagutan na yan sa pamamagitan natin pakikipagtalakayan kay Maritime Industry Authority spokesperson. Of course, lagi natin sukit at nagpapasalamat tayo. Director Luisito de los Santos. Director Louie, good morning ulit at welcome sa programang Global na Tayo. Welcome back. Thank you po, Sir Ray, at maganda po itong topic po natin ngayon.
Oh, thank Kasi you. ito talaga yung isa sa mga focus areas po ng mandato po ng Maritime Industry Authority. At kaya po kami tuwan-tuwa at napagbigyan niyo po kami dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. So, I'll go straight to the point na, ano po, Director Louie. So, ano ba itong mga Philippine flag vessels sa Strait of Hormuz na sabi nga ng Department of Foreign Affairs, sa pakikipag-usap nila sa Iranian Embassy dito sa Pilipinas, may pahintulot na dumaan ligtas sa Strait of Hormuz. Pag sinabi ba nating Philippine flag vessel, ito ba ay pag-aari ng Pilipinas o ito ay inupahan ng Pilipinas o ng mga pribadong kumpanya na bumili ng langis para dalhin dito sa Pilipinas, Director Louie? Sir Ray, gusto kong umpisahan po sa sa perspective na kung papansinin po natin dito sa Pilipinas, sa domestic shipping, meron po tayong mga of course yung mga passenger ships, cargo ships, pero nag-ooperate lang po dito sa domestic waters po natin. Meron din naman po tayong mga barko na they are flying the Philippine flag at ang trading po nila is outside the Philippines. Ito yung sinasabi po natin na sila yung nagdadala ng trade sa iba't ibang mga bansa. So, ang marina po ang may primary mandate sa sa pag-recognize sa mga barkong mga to because nire-register po nila dito sa Maritime Industry Authority. So meron po tayong mga as of January 2026, meron po tayong 100 na mga barko flying the Philippine flag in the international shipping trade na sinasabi. Yung mga ibang naman po, mga ibang barko, they are also flying the flags by which they were registered. Yung country po na kanilang mga rehistro. Okay, so liwanagin ko lang to, Director Louie. Meron tayong batay sa datos ng Marina, meron tayong 100 Philippine flag vessels carrying the Philippine flag. 100 Flying the Philippine flag po. flying So, the Philippine flag. doon Well, po sa barko, may makikita po tayo na flag. At kung ano yung flag yon, yun po yung bansa by which yung barko ay registered. okay, so ibig sabihin, halimbawa, merong isang vessel, cargo vessel, kapag may nakita akong flag ng Pilipinas na dala niya, na nakasabit doon or nagwawagayway doon, ibig sabihin, registered siya sa Pilipinas. Tama Sa po ba yun? Pilipinas po. Tama po. Okay. Alright. So those are considered as Philippine flag vessels. Yes po, dahil registered po sila sa Pilipinas. So, ibig sabihin, sa batas po kasi, yung mga ships po ng mga yan, they serve as extension po sa territory ng Pilipinas because winamagay po nila yung bandila po natin. Okay. Pero that does not necessarily mean na pag-aari ng Pilipinas yung vessel. Yes po. Pwede rin po kasi na ang mga barko ay yung sinasabi po nila na bareboat chartered. Meron din po mga barko na talagang pag-aari ng mga Pinoy. Meron din po yung sinasabi natin na temporary lang talaga. Depende po sa sinasabi po natin na sa shipping po kasi meron po tayong charter party na sinasabi. Yung charter party, ito yung agreement ng although private agreements po mga to, pwedeng mga negosyante dito sa Pilipinas at may nakausap po sila ng mga talagang may-ari ng barko sa mga sa ibang bansa, for example sa Japan. Tapos yung mga tunay na may-ari ng barko, pinarentahan po nila ang management at saka yung operation po na sinasabi po natin na barko. So we have 3 types of charter parties. Una, yung time charter. Second, yung voyage charter. Pangatlo po, yung bareboat charter. Yung yung pinag-usapan natin kanina. Yung sinasabi po ninyo kanina na bareboat charter. So ang ibig sabihin po ng bareboat charter, ang tunay na may-ari ang barko ay pwede po kasing foreign nationals.
at nirentahan ng mga individuals o Mhm. mga negosyante dito sa ano ng mga Pilipino, and ni-register po nila sa ano sa Marina, and Mhm. effectively nung na-register po 'yon, dahil nag-comply naman po sila sa mga regulations natin, so they are now authorized to operate using the Philippine flag, and Mhm. they are entitled to the protection po ng Mhm. mga batas sa Pilipinas. Oh, so yun ang pagkakaiba nung bareboat charter. Ah, Yun po yung bareboat charter na sinasabi po natin. mhm, mhm, Ang may tunay na sa ano po sa batas, kung nagkakaroon po ng aberya, mhm. ang mananagot po dito hindi po yung talagang may-ari ng barko, kundi yung charterer. Okay, okay. So yung charterer, yung umupa dun sa Yes barko. po. Kasi parang naked po kasi yung barko na inupahan. Mhm, mhm, Kumbaga mhm, sila ng bahala sa crew, pati yung pagme-maintain mhm, ng mhm, ano, mga standards, mhm, mga international maritime safety standards mhm. na dapat na ipapatupad po. So anong pagkakaiba nito dito sa talagang Philippine flag vessels, Director Louie? Yun po yung ano, Philippine flag vessels na po sila dahil nagkaroon na po ng agreement ng ano, yung talagang may-ari ng barko Mhm, sa yung mga nagrenta. So effectively nung na-register na po dito sa ano sa Marina, mhm. converted na po siya Okay. at the Philippine flag. Okay. Pero papaano ang ano nun, papaano ang responsibility? For example, diyan sa Strait of Hormuz, Director Louie. Halimbawa, wag naman sana, pero sabihin na natin may tinamaan na isang Philippine flag vessel, pero ano siya, tapos may tinamaan ding isa, halimbawa, na vessel, pero bareboat siya. So, sabi mo nga kanina, sa bareboat chartered, yung nag-charter ang may responsibilidad doon Yes po, sa... parang siya na po kasi yung may-ari eh. Mhm, Isipin lang natin, sa bareboat charter, yung Pilipino na individual or company, inassume na niya ang mhm. responsibilities po doon Okay. sa ano Mhm, doon sa barko. So primarily responsible na po siya. mhm. Alright. Doon sa Philippine flag, papaano 'yun? Para lang maliwanagan. Yung Philippine flag, sino ang may responsibility doon sa Yung mga ano, seafarer? yung charterer na po, yung charterer, yung Mm. Filipino, yung individual or Okay. yung company. Alright. So, ito susunod na tanong, Director Louie. Kamusta ang pagmo-monitor ng Marina? So, you said meron tayong 100 accredited, Registered po, registered, registered. I'm sorry, 100 registered na Opo. Philippine flag vessels. Opo. Ah, Yung bang 100 registered na yan, namomonitor po nyo kung nandiyan sila sa Strait of Hormuz at kung ilan ang nasa Strait of Hormuz ngayon? Yes po, namomonitor po natin kasi from day one na nagkaroon na po ng gulo doon sa Middle East, Mhm. ah, inumpisan na rin po natin na i-track kung saan yung mga Philippine registered ships Mhm. para at least malaman po natin kung are they within the vicinity po ng conflict area. At may monitor po tayo na 5. Mm, 5. Mga Philippine flagships na nandun po sa ano, dun sa danger zone na sinasabi po natin. So, Okay. mga iba hindi pa rin po nakaalis. Mhm. Siyempre, kasi kailangan po nilang dumaan po doon sa ano, sa Hormuz na sinasabi po natin. Okay. It was then very, very difficult na siyempre there was a declaration po ng closure, baka mamaya biglang matamaan din yung ating mga Philippine flagships po natin. Mhm. So, okay. Liwanagin ko lang just to clear the air dito, Director Louie. Opo. Based sa datos ng Marina, and based doon sa accredited, no? Na Registered yung I'm term. sorry, ba ako accredited? Registered. Registered Philippine flag vessels. Opo. 5 ang nakamonitor kayo. 5 yung nakita niyo nandoon, ha? Yung Philippine flag vessels na Opo. registered. 5 Opo. nandoon sa Strait of Hormuz. Pero syempre, Hindi yung naman po sa ano, directly na nandun po sa ano, Strait of Hormuz. Hormuz. Pero nandun po sila sa danger zone. Okay. All right. Yung, Okay. yung mga iba nasa Bahrain, Mm. tapos ah, on day one, yung isang barko natin ay nandun sa Pakistan, Mhm.
meron Mhm. din naman po sa Abu Dhabi, Mhm. din naman po sa Dubai, Mhm. at meron din naman po sa may Oman. And we continue to track them. Okay. May specific na mga locations kasi when we speak of Philippine flagships, Mhm. lahat po ng mga crew niyan ay Filipinos. Alright. So, lima. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin na porke lima lang yun nandiyan dyan, ibig sabihin, meron kasing ibang mga foreign vessels, di ba, Director Louie, na merong mga tripulanteng Pilipino. At marami po sa kanila yung nag-e-employ po. Hundreds of thousands of Yes. Mhm. Filipino seafarers are on board foreign flagships. Mhm. Kaya ko gustong liwanagin niya, baka sabihin ng mga nakikinig sa atin, teka, bakit lima lang? 'Di ba? Ang daming ang daming mga barko diyan na within and ika nga within that conflict area. Liwanagin lang po namin na based doon sa registered na Philippine flag vessel yung sinasabi ni Director Louie. Lima. Okay, Lima lima. po yung Lima. yung Hindi sa pa danger. kasama yung mga foreign vessels. Iba ho kasi yung mga foreign vessels. Pero may mga tripulanting Pilipino doon. Doon sa limang vessel na yon, Director Louie, may idea ba tayo kung ilang Pilipino seafarer ang sakay o lulan o crew ng limang vessels na yon? Ang ano po kasi, ang pag-determine po ng kung ilan yung mga crew complement ng isang barko, depende po sa gross tonnage. Mhm, So, mhm, kung mhm, mas maliit yung staff complement. Pero mhm, kung mas malaki po yung barko, mas ano po yun, mas madami po yung mga official at mga ratings mhm, na employed po doon. mhm, mhm. So okay. So depende sa tonnage nung barko. Opo, Okay. opo. Meron po tayong sinasabi na minimum safe manning. Mhm. Minimum ibig sabihin, dapat hindi bababa doon ang requirement natin for manpower Mhm. para sa barkong yun. So hindi naman ibig sabihin na dahil minimum ay minimum, pwede rin po nila kasing dagdagan. Mhm. Okay. Pero as per monitoring ng Marina, although yung limang Philippine accredited flag vessels na ito o registered Philippine flag vessels na ito within the conflict zone, not necessarily nasa Strait of Hormuz, safe naman po sila. Hindi naman sila nakaranas ng anumang harassment o ng pag-atake, Director Louie. Nandun lang naman po sila sa nandun lang naman po sila sa port. Mm. Yung tanong niyo po kanina kung ilan yung mga Filipino seafarers na on board. So, maglagay na lang po tayo na siguro an average of 20 or 25 crew members per vessel. So, So times 25 5. times 5. Pero pwede, that's just a hypothetical Yes. Mhm. yung assumption po natin. Mm. Yun po yung total number of Filipino seafarers Mhm. on Philippine flagships Mhm. na nandun po sa danger zone. Mhm. Pero nakakabahala dito po kasi dahil ang shipping, of course, that's international. So yung mga seafarers natin are on board foreign registered ships. Yes. Mhm. Pwedeng Norway. So usually po, may mga bansa naman, mga traditional na ship-owning countries na all Filipino crew din po Mhm. yung ang kinukuha. Yes. Oo. So dahil na rin sa competence at the Mhm. same time yung kakayahan ng ating mga seafarers. So may mga foreign principals po na ang kanilang mga barko ay manned by all Filipino crew. Pwede rin po kasing mixed crew. Mhm. Mhm. Pwedeng mixed crew, pwedeng all Filipino crew. That makes it a little bit complicated po na sometimes to explain, to laymanize and everything. That's why all Philippine registered ships are under the regulation or supervision of the Maritime Industry Authority. Mhm. Pero Mhm. yung mga foreign registered ships po na sinasabi po natin, wala pong kinalaman ang Marina. So ang pinag-uusapan po natin dito, yung employment contracts Mhm. Mhm. na under naman po doon sa Department of Migrant Workers. So yun po yung relationship. So depende yung tinitingnan po natin. Pag foreign registered ships, wala pong regulasyon ang Marina with respect sa operation ng barko kasi they are governed by the government by which na nag-authorize na mag-fly
ng kanilang mga flag. So for Mhm. example, ang isang barko, nakita natin na Singaporean flag, pwede rin po kasing all Filipino crew, wala pong kinalaman ng marina doon except yung competency, yung readiness po ng ating mga Mhm. seafarers. But with respect sa operations po ng barko, Mhm. Yung Singapore po as the flag state ang may control over doon sa sa barko na sinasabi po natin. At yung kontrata ng kanilang employment bilang crew ng barko na yon falls with DMW. Tama po ba? Yes po, DMW via yung kanilang mga accredited na mga manning Mhm. agencies. Okay. Alright. Alright. Director Louie, medyo gusto ko mapahabain, kailang kulang na tayo sa oras, pero gusto ko na makakuha ng update kung maaari, kung meron kayong update dito sa MBR Lady of Fatima 03 na yung sumadsat dito sa may lubang Occidental Mindoro. I think Yes po. yung Philippine Coast Guard umaksyon na, pero parang ini-endorse sa inyo ito ng Philippine Coast Guard para masuspend muna yung kanilang franchise. Tama po ba ako dito, Director Ah, Louie? Yes sir, sir Ray, bago ko kaya sagutin yan, di ba nagkaroon ng agreement na pwede nang lumayag ang ating mga Philippine registered ships doon sa dun Oo. sa Strait of Hormuz. Mhm. May 16 po tayo, 16 na mga tankers na pwede pong gamitin para mag-transport ng mga petroleum products dito po sa sa bansa natin. So 16 po yung registered po na mga tankers. Tanker ships, so ibig Okay. sabihin, sila po yung pwedeng gamitin. Depende po sa sa Alright. arrangements dito Mhm. sa gobyerno po natin. So, ibalikan ko lang yung figures, Director Louie, para mas maganda. Based on the datos ng Marina, we have 100 registered Philippine flag vessels. Tama po. And out of those 100 Philippine registered flag vessels, 16 of them ay pwedeng gamitin para mag-transport ng oil through that Strait of Hormuz. Tama po ba ako doon? Yes po, yes po. We have 16 of registered ships na tanker ang Tanker class. Okay. classification. Kasama na ba doon sa 16 yung 5 na nandiyan pa rin sa around that conflict area? I-check ko lang po kung mga tankers ang mga yon. Mhm. Alright. Kasi madami po tayong Yes. mga Pero at least meron tayong 16 mga tankers general na pwede. cargo. Yes po. Wala akong classification po ng mga kasalukuyan Mhm. na doon, but Mhm. of course yung issue po kasi yung safety ng pagdaan po doon sa Strait of Hormuz now that Mhm. Mhm. apparently we have been cleared to use that route. At for the interest din po siguro ng ating bansa, we have 16 tanker ships na pwedeng gamitin ng Pilipinas Mhm. para mag-transport po ng oil. Pero siyempre may ibang complications doon. I mean, depende na rin po sa mga charterers Mhm. at kung nasaan ganyan yung mga barko, but our data show na meron po tayong 16 tanker ships na trading overseas. Okay. And yun lang ang question. Kung kinakailangan na sila ma-charter, are they available? Ano naman po, dahil they are governed by Philippine laws, ang lang po, pwede naman po natin silang i-direct Mhm. Okay. na pumunta doon para pwedeng mag-transport po ng mga requirements po natin dito sa Philippines. But that's hypothetical po yun. Mhm. The 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 fact is we have 16 na tanker ships po. Alright. Okay. Now going back, siguro final na lang ito, Director Louie. Yung update tungkol nga dito sa MBR Lady of Fatima na I think nag-run aground, sumadsad dito sa may lubang Occidental Mindoro. And yung Philippine Coast Guard, although rumisponde ng Philippine Coast Guard, pero parang meron itong ini-endorse sa inyo na kung maaari, suspend muna ang operations nito o yung franchise nito. Any developments on this on the side of Yes. Marina, Director Louie? Yes po, ang Marina po kasi ang nag-i-issue po ng mga safety certificate. So, katawan po natin ng Philippine Coast Guard. So, dahil ito
po yung nakita po nila, isususpend po natin yung safety certificate at ang kailangan po na ang barko na to ay dalhin for emergency dry docking para malaman po natin yung integrity ng kanyang hull. Then after that, magkakandak po tayo ng sea trial. So after yung dry docking, emergency dry docking, may sea trial po ulit. So ibig sabihin, paano yun po natin mag-sail then para makita po kung safe na po siya. At the same time, pinasuspend din po natin ang class certificate po ng barko na to until such time na ma-determine po natin yung kanyang seaworthiness. And ang ating Marine Regional Office sa Batangas ay nag-issue na po siya ng SOCOS order doon po sa ship owner at the same time po doon sa master po ng barko. With that, Director Louie, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo muli dito sa ating Himpilan Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much for all the information, clarification, and ika nga yung pagka-clarify kung ano ba ang mga Philippine flag vessels sa barefoot charter at paano ito tumatakbo, paano ito nabibigyan ng registration, and ika nga anong pinaka-purpose nila, and of course yung patuloy na pagmo-monitor ninyo dito sa mga Philippine flag vessels na ito. At of course, pati na rin sa patuloy na pagmo-monitor ninyo sa kaligtasan, welfare din ng ating mga Filipino seafarer aboard those Philippine flag vessels. Thank you very much, Director Louie. Thank you. Wag sana magsasawa sa amin. Thank you very much. All the time po, Sir Ray. Ang Salamat spokesperson po. po ng Maritime Industry Authority o Marina, spokesperson Director Luisito de los Santos. At hi din kay Sean Carl Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Lagi nakatutok ito. And of course kay Monsky Aninyon Cuerpo. Ayan, good, magandang araw din sa iyo, Monsky Aninyon Cuerpo. Ayan. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at maraming salamat din kay Fritzy Yamson Bongar, ang ating kababayan na repatriate mula sa Kuwait and is enjoying her time, I hope, and I know nag-enjoy siya together with his family. Diyan nasa Cebu siya ngayon. Alright? Okay, maraming salamat po sa ating mga nakaagapay. Sa Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast, si Justin, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. And of course, ang bumisita sa atin, o bumisita kay Ate Susan, si Ms. Melly Tenorio. Ayan. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.